itatanong ko lang po sana, kapag ang isang tao ay masama, kapag siya namatay, pupunta ba sa impyerno? Hindi pa agad. Pupunta muna siya sa sementeryo. Pag namatay. Pero, pagdating nung pagkabuhay na maguli sa hukom, sa huling araw, bubuhayin sila, haharap sa hukuman ni Kristo, hatulan, saka lang pupunta sa parusa. Hindi agad pagkamatay. They are going to wait for the last judgment. Hintayin nila yung huling paghuhukom, kapatid. Bakit sa inyo, ang mga babae hindi pwede magsuot ng pantalon? Conforme sa pantalon. Pagka pantalon na masyadong masikip, masagwa kasi, kapatid. Pag masyadong masikip, halimbawa, no? Tingnan mo, sabi sa Biblia, sa Bisaya, 2:9 ng unang Timoteo. Subong man ang mga babaye, magpamuni sing panapton nga nagakaigo, nga may kaugdang kag kaligdong. Hindi nga may sinalapid nga buhok, ukon bulawan, ukon mga mutya, ukon panapton nga malahalon. Kundi paagi sa mga buhat nga maayo, nga bagay sa mga babaye nga nagapaka Diyos nun. Ayon. Ang sabi sa English, in like manner also that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Alam mo kasi, kapatid, yung pantalon, mahalay sa babae, pangit tignan pag masikip. Pero kung maayos naman, okay lang. Bawa, lalo na kung hanggang dito yung blouse mo. Tapos maluwang yung slacks mo. Pero pag pantalon talaga, gaya ng pantalon ng lalaki, na makipot, kitang-kita na yung katawan, nagbibigay kasi yun ng masamang isipin sa nakakakita. Pakinggan mo, sabi ng Diyos, 22:5 ng Deuteronomio. Basa. Dili magpanapot ang babaye sang panapton sang lalaki. Kag dili magpanapot ang lalaki sang panapton sang babaye. Kay ang bisan sino nga maghimo sini, kangilaran sa Ginoo nga imo Dios. Ayon. Kangilaran? Opo. Ano yun? Kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam sa Diyos eh. Yung babae, ang suot-suot panlalaki. Yun naman lalaki, ang suot-suot babae. Nawawala po yung magandang asal. Ngayon, ang babae, ipinapakita yung katawan niya, buo. Manood kayo sa TV. Pangit tignan eh. Ayaw ng Diyos noon. Basahin natin. Sa unang Juan 2:15 hanggang 17. 2:15. Dili ninyo paghigugmaon ang kalibutan, ukon ang mga butang nga yara sa kalibutan. Kun ang bisan sino nagahigugma sang kalibutan, ang gugma tungod sa amay, wala sa iya. Bakit? Kay ang tanan nga yara sa kalibutan, ang kailigbon sang unod, kag ang kailigbon sang mga mata, kag ang bugal sang kabuhi, hindi iya sang amay, kundi iya sang kalibutan. Ayon. Ang kailigbon sang mata. Ang kailigbon sang unod. Ang bugal sang kabuhi. Hindi iya sang amay, kundi iya sang kalibutan. It is not of the Father, but of the world. Love not the world, nor the things that are in the world. For all that is in the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. It's not of the Father, but of the world. Yung masamang pita ng mata, nanggagaling yun sa nakikita. Nagkakaroon ka ng masamang isipin dun sa nakikita mo na masamang pita ng mata. Kaya ang aming mga babae, ayokong pumayag na gano'n ang suot.
Nagkakaroon kasi ng masamang pita sa isip ng nakakakita. Kaya ngayon, maraming nare-rape eh. Kanina pumunta ako sa Bago City Jail. Ron ang kaso, rape. Kasi kaya nakaka-rape, natutukso dun sa nakikita sa babae ngayon. Ang babae ngayon, liberal na liberal, pinapakita lahat. Pati pusod. Tapos gaganong-ganon dun sa TV. Kung ano nga maiisip mo di ba? Di ba mga kapatid? Maiisip mo pangit. Kasi nakikita mo pangit Bawal ng Diyos yun. Ganon po ang dahilan kapatid. Salamat po. Salamat.